Is it nice? That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si Vice President, dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po, ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sinuman dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sinumang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayan po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. And follow up lang po, lumulutang yung Leni Riza, pambangga dun sa Sara Ivy. Ano pong reaksyon ng palasyo? Wala pa rin po. Hindi pa rin po ito na pag-uusapan. Sabi nga po natin, trabaho, 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 hindi bakasyon. Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection. Ito. Bakit mo naman sinasabi, Banat Bay, na si Leni Robredo at saka si Marcos magsasama? Kasi when you say magsasama, mga kababayan, ibig lamang pong sabihin yan, sasanib sa administration. Kasi whether you like it or not, even if sabi nga nila, di ba may mga nagsasabi, mababa ang trust rating ni Marcos, para bagang it's a suicide kung sakaling sumama kay Marcos ang kahit sino mang kandidato. Hindi ho totoo yun entirely. You know why? Iba pa rin ang nagagawa ng pera. Iba pa rin ang nagagawa ng makinarya. Iba pa rin ang ikaw ang nasa kapangyarihan. Pag gagamitin mo yung tatlong bagay na yan, pera, power, and resources, yung makinarya, ibig sabihin po niyan, siguradong may chance ka. Kesa sa wala sa'yo itong tatlo na to, tapos ang lakas ng kalaban mo, ikaw, wala ka sa kalahati, 1/4 ka lang dun sa trust rating ng kalaban mo, gagambol ka na dito sa tatlong to. Kahit si Marcos pa yan. Ano ibig sabihin ng makinarya? Tandaan ninyo, pag ikaw ang nasa administrasyon, ikaw may hawak ng mga LGU. Hawak mo yan eh. You can dictate on it. Pag hindi kayo sumunod, yari kayo sa budget. Pag hindi kayo tumulong, sisiguraduhin namin ganito. Pera. Alam naman natin, ilang beses ginamit noong 2022, 23, 24, 25 budget, ginamit ang pera para pamigay dun sa mga tao, sa mga barabarangay. In the face of AYEC, AKAP, at kung ano-ano patupad. Kunwari lang yan, pero pera talaga yan. Nakikita naman natin, di ba, lantaran ng bigayan ng pera. So, pangalawa yon. At higit sa lahat yung power. Pag ikaw, especially kunwari talaga napakahalaga ng lugar mo. Pag ikaw hindi ka nag-administration slate, ito pa namang administrasyon ni Marcos, pag ikaw hindi ka kampi, kakasuhan ka. So, meron yung fear factor o yung masabihin na nating tawag dito para magte-threaten sa'yo o blackmail. Ganun eh, nakita natin yan kay Libiste. Biglang yung negosyo niya. Kay Villar, kaya tuloy kumampi si Villar dito sa mga Marcos, kaya nag-majority. Tingnan mo, tinatakot sila sa mga negosyo nila. Yan ang problema pag ang politiko negosyante at may baho. Hindi ko sinasabing may baho si Libiste. Si Libiste may negosyo. Magaling na lang talaga siya at naayos niya bago siya nagsalita. Paano yung iba na hindi nila talaga maayos dahil talagang yung negosyo nila ay party sila doon sa mga flood control? Remember this, ganito ginawa ng administrasyon eh. So sinama nila lahat sa kalokohan. LGU, congressman, mayor, sinama nila sa kalokohan through this flood control project. Dahil sa pagsama nila nito, kasangkot na sila, di ba? It's either kumampi ka sa amin o hindi ka kumampi. Pag kumampi ka sa amin, hindi ka mapapangalanan, tiba-tiba ka, ayos ka lang dyan, tuloy-tuloy ang negosyo mo. Pero, pag nilabanan mo kami, huhukay nila yung mga maling ginawa mo, nakasama naman talaga sila, pero pag iinitan ka, i-weaponize ang DOJ, Ombudsman. Actually, ang pinakano dyan, hindi naman DOJ, Ombudsman. Kasi nga, you're a public official. Kaya, no wonder, they bend the law para lang mapili si Rimulya. Alam nyo naman si Rimulya. Diba? Pero ang power play dito mga kababayan is si Rimulya, si Boying, ang kapatid niya may plano. Si John Vic. So baka, hindi ko alam posible. Na baka pagka hindi pinili ni Marcos si John Vic, baka itong si Boying, yung mga utos na may pagkabendalo, baka hindi sundin. Di ba? Hindi natin alam. Kaya nga sabi ko, matindi itong labanan na to. Power play talaga ito. Na ito ay makikita mo kung sino talaga may kapangyarihan sa gobyerno ngayon. Si Marcos ba o ang mga Rimulya? Kasi ngayon, talagang matunog si Leni Robredo at si Ontiveros at kasama si Marcos. Kasi could you just imagine tingnan nyo, may papakita akong picture sa PCSO mamaya. Tapos dito tinatanong pa kung makakasama ni Leni Robredo si Marcos. Aba, mantakin mo, oo. Tapos si Ontiveros naman, nasa majority.
Galit na galit sa Marcos to, dilawan to eh. Dugo nito, dilaw. Pag umihito siguro, dilaw. Hindi, siguro lang yun, hindi ako sure. Basta, dilaw na dilaw to, buto nito, dugo nito, dilaw na dilaw. Pero bakit siya nag-majority? Bakit? Imaginein mo, nag-majority ka, nag-Marcos ka. Na dati talagang dirin-diri kayo. Oh, ito. Para po sa pagbisita raw ni Pangulong Marcos, can you confirm if the President will visit Naga anytime soon at ano po yung pakay ng Pangulo doon sa pagbisita? Nabanggit ko po kanina sa ating good news, yung Oplan kontra Baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Walang naniniwala doon. Walang naniniwala doon. Wala. Walang naniniwala doon na yung baha talaga nga asikasuhin. Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. And apart po, bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun naman po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Ma'am, one last po. Possible po kayo na mapag-usapan ang possible alliance or plans for 2028 elections because some analysts are floating the name of former VP Leni as a strong candidate against Vice President Sara in the 2028 elections. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa Kalokohan. Ha? Kalokohan yan, ha? Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Gago! Alam naman po natin kung sino yung lalaki, di ba, yung sa PCS. Oh, at saka alam natin na malapit yan kay Lisa Marcos. Alam natin yan. Yan yung manager ni Thinking Pinoy. Gago! Alam natin yan, mga kababayan. Pero, mantakin mo si Leni Robredo. At saka may mapapansin kayo dito. Ayan. Ayan. Bakit kaya? Tingnan natin yung... kasi pumunta daw sa opisina. Tingnan natin, ano mga nasa paligid. Una, makikita mo, unang napansin ko yung picture ni Marcos. Naku po, talaga naman. Sa dami ng pwepwestohan, kasi talagang pinipwesto naman yan eh. Pinipwesto yan, yung talagang kung saan magpapapicture. Talagang doon pumwesto. Ang pangalawang mapapansin mo dyan, kung nakikita ninyo, yung sapatos, hindi, yung sapatos. Relo, hindi. Yung flag sa kanan, hindi. Yung Christmas tree. Therefore, it was maybe December, November, or January. Pinakamatagal na siguro, February. Alam naman, March na, nandyan pa rin yung Christmas tree. Ano yan? Forever nandyan. So, more or less yan, sa tingin ko, January yan eh. Kasi minsan may nga ganun, di ba? Pinapaabot ng January yung kasiyahan dahil malungkot. And so, January. So, ibig sabihin, baka matagal na may talks. Kasi, sa mga hindi ko nakakakilala, dito sa lalaki na ito ang isa sa pinaka-close in talaga. Ibig sabihin, inner circle ito. Inner circle ito at isa ito sa talagang masasabi nating balibalita, allegedly, talagang may funds. Ibig sabihin, funder ni Marcos during the campaign. Allegedly. Yan ang talagang lagi natin nababasa sa mga news. Okay? At to talk with Leni Robredo, marami tayong maiisip dyan. Marami tayong opinyong mabubuo dyan. Marami tayong haka-haka dyan. Kahit kayo, yung pinost ko to, daming haka-haka, daming sinabi ng mga kababayan natin nung pinost ko to. Kasi pinost ko ito. At alam mo, ito basahin ko lang yung mga comment ng mga kababayan natin. Ang trending ito eh. Ito. Ito sabi ni Aguilar. Dapat sana ilagay natin to eh. Nakalagay dito. Pera-pera lang yan, banat ba? Yan ang kulay nila. Totoo to binabasa ko to. Ano ko na lang. I-screenshot ko tapos ipopost ko dito. Para baka sabihin ninyo niloloko ko kayo. Ayoko ng ganun. Lagay natin yan Kasi syempre iba na may ebidensya. Baka mamaya sabihin nila ako nagsabi lang mahirap yan. Kailangan talaga may ebidensya. Sandali. Ito. Chotomate ko dasay. Huwag kayong init muna dyan. Magkape-kape muna kayo. Higup-higup ng kape. Ayan.
Ayun ang sabi, di ba? Sabi ni Raymond. Kakamping, solid po ako dahil kay Lenny, pero totally na-dismay ako sa kakamping. Never kong ginusto o Marcos since dictator. Sa kabilang banda, hindi rin naman tatakbo si Lenny sa national election na wala na sagana. This time, magsara ako. Naku, grabe yan, ha? Kakamping yan, ha? Gusto kong wasakin ng Marcos Romualdez. Kakamping yan. Kakamping. Di ba? O, sabi dito, tumpak na tumpak kayo, sir. Sabi ni Aguilar, pera-pera lang yan, balat bahay. Jason Gabara. Parang si Jay Gabara yun. Yun, tumpak na tumpak. Sabi naman ni Charita, pera-pera lang yan, boss. Sabi ni Poyet, pera-pera lang yan. Sabi naman ni Richman, kain tayo. Pero diri ka naman. Sabi naman ni Stickerman, seno ka na. Kinain pa. Yun lang. Tama ka, Lods Banan. Makikita ninyo yung reaksyon ng tao dito sa kay Lenny Robredo. At maraming haka-haka since ito ay isa sa mga financier o funder ng mga campaign. Itong si itong lalaki. Posible kaya? Posible kaya na meron ng deal? Kasi, alam nyo, ano ito sorry to say pasensya na sa mga, hindi naman po lahat, pero pasensya na sa mga kandidato. Marami sa mga kandidato, ginagamit na negosyo ang kampanya. Papalakas sila during the, isipin nyo, bakit yung iba, paulit-ulit na tumatakbo? Kahit talo na, the same position Meron kayong kilalang ganyan? Tuta yun. Gago! May dalawang ganyan. Magpartner yan. Hindi ko alam kung magjowa ba yung animal na yun. Magpartner yun. Paulit-ulit silang tumatakbo kahit talo. Negosyo kasi yan. Ang laki na nagfa-fund dyan during the campaign. Gamitin mo lang yung kalahati dyan. Gamitin mo lang yung 1/4 lang dyan. The rest sa'yo na. So kung umabot ka ng 100 million, gamitin mo lang dyan 30 million, 70 million sa'yo na. 100 million pa lang yun. Kung tatakbuhin mo, Presidente at Vice President, mahina na dyan ng 500 million. Sa 500 million na yun, magkano kickback mo dun? Magkano ibubulsa mo dun? Di ba? Ang tindi nun. Kahit alam mong talo ka, ay, okay na yan. Laban tayo dyan, pre. Laban tayo. Isa pa. Posible rin naman na may deal na, pagka tumakbo ka sa administrasyon, eto sa'yo. Eto ang bibigay namin sa'yo, iba pa yung campaign funds. Para lang tumakbo ka. Para masubukan nating hindi maano si VP Sara. Kasi alam nilang lahat Alam nilang lahat. Siyempre may ano yan may skeleton yung mga yan. Itong ginawa ng administrasyon na to, may skeleton yan. Sobrang dami. At sa tingin ninyo, si VP Sara Duterte, hindi niya ilalabas yan pag naging presidente yan. Naku po, mag-antay kayo. Yari yan lahat. Kaya takot na takot sila Yari yan lahat. Ilalabas niya lahat yan. Kaya takot na takot itong mga hindot na ito Kaya na lang din, kaya na lang din, etong administrasyon na to, mas okay na sa kanila kahit dati nilang kalaban, basta manalo kaysa, kasi sino ba naman, ito, in fairness naman, sino ba talaga ang merong laban kahit papaano kay VP Sara Duterte? Siyempre, ang kakamping. Kasi sino pa, imposible naman makamarcos. Kaya talagang kailangan nila magsama Kailangan nila magsama, tapos maybe there's a deal. Huwag nyo kaming habulin. Ito, halimbawa lang po ito hindi ko sinasabing ito nangyari. Halimbawa lang, okay? Maaring, ito yung, bigyan ka namin ng 5 billion, 5 billion, o 10 billion, which is ang liit niyan sa mga nakurap nila. Di ba? Halimbawa lang, 10 billion. Takbo ka, tapos bahala ka na, tapos ang importante pag nanalo ka, wag mo na kaming habulin. Yan ang usapan natin. Yan ang deal natin. Di ba? Tatakbo ka ngayon. 1 billion lang ang gagamitin mo pang kampanya. Kasi may mga darating pang dyan mga magdo-donate. Sigurado yan. Maraming pang darating. Di ang dami mong pera ngayon. Di ba? Tapos tutulungan ka pa ng administrasyon. May resources ka pa. Sila na bahala sa mga rally-rally. So talagang napakarami yan. Tapos, may nauwi ka na. At the same time, pag nanalo ka, hati ang gobyerno. Ano nangyari? Kita din yan, di ba? Yung pula at yung pink, nagsama na nitong nakaraan. That's a perfect example na everything is possible in politics. You cannot imagine yellow and the Marcoses will join together. Can you just imagine that? The entire how many decades binabanatan ng dilaw ang mga Marcos. Pero sa gabinete ni Marcos, punong-puno ng pinklawan, punong-puno ng dilawan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga nakikita natin, it's not really true. Yung nakikita natin sa social media na kesyo magkasama si ganito, si ganyan, at tapos magkaaway, sige, maniwala kayo, lahat siyang politika. These are politicians, expert in manipulating people and deceiving people. Alam natin yan. Kaya nga, sa bawat alam mo kung sino lang ang talagang matikas diyan? Si Duterte. Si Duterte talaga, pag sinabi niyang eto kaaway ito dahil drugista to, yari talaga. Di ba?
naman eh. Oh. Tuloy natin itong ito naman yung sinungaling ni Lenny Robredo. Good Ay, afternoon. sorry, hindi ito. Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, di ba, yung kahapon, isang araw, kaya alam mo, ito, wag kayo magi-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayo magi-skip ng video ni Banat Bay.